pang-aabuso ng mga tao sa kalikasan, ngayon pa lamang ay ramdam na natin ang ganti nito sa atin. Naranasan na natin ang pabago-bagong lagay ng panahon, tagtuyot at ang matinding pagbaha. Alam nyo ba na mayroon na ngayong tinatawag na solar house o yung bahay na gumagamit ng kuryente mula sa sinag ng araw? Aba, isa lamang yan sa hakbang ng ilan nating mga kababayan para maging kapitbahay ni kalikasan. This is the path, the green path towards a healthier and fruitful living. Na 90% ng oras ng tao ay iginugugol sa loob ng gusali tulad ng bahay? Kaya, para hindi makadagdag pa sa pag-init ng atmosfera o global warming, may teknolohiyang makakabawas di umano sa paggamit ng kuryente. Bakit hindi subukan? Now na! Yung araw, sayang, magagamit naman na nakaka-capture yung energy ng sun na nalalagay sa baterya. Maaaring maglagay ng solar panel sa bubong. Kukuha ito ng enerhiya mula sa araw na maaaring magamit para sa ilaw, ventilador at telebisyon. May mga bahay na dinisenyo mismo na hindi na kailangang gumamit ng teknolohiya bilang tugon sa global warming. Ang tawag dito, mga luntiang bahay o green home. Mga design na naaangkop sa weather ng Pilipinas, sa environment natin, na in effect, ang nagiging effect ng mga green design ay napapababa natin yung consumption ng kuryente, ng tubig, at nagiging mas komportable yung mga bahay. Para mabawasan ang init ng araw na sumisikat sa silangan, pananggalang ang dobleng pader na ito, tagtag ng bintanang louvre o jalousie para maliwanag. Para po mapayagan na yung hangin ay lumusot-lusot doon sa maging tagus-tagusan sa bahay. Pagdating naman sa muebles, recycled at lokal na materyales ang bagay. Ang sofa na to, ang loob niyan is yung mga recycled na mga foils. Ginawa natin itong unan, galing ito sa water lily. Galing din yan sa water lily. Lampshade na gawa sa basura, tulad ng mais at papel. Ang sahig at mesa, gawa sa kawayan at damo. Pwede mo siya ngayon buksan at na-press ko ngayon ang iyong kwarto. Ventilador sa kisame at hindi aircon. Dahil nakakatulong ito sa pagpapalabas ng mainit na hangin papuntang air stack o lagusan. Ang bahay na ito sa Alabang, akala nyo aksayado sa tubig, materyales at kuryente? Nagkakamali kayo. Dinisenyo ni Architect Louie na ang tubig ulan ay kinokolekta sa isang tangke sa ilalim ng bahay. Ito ang nagpapatubig sa fountain at sa palikuran. Maliwanag ang loob dahil sa tinatawag na skylight. Presko sa dami ng bintana at gumagamit ng lumang kahoy, tirang tisa at pinagtabasang konkreto. Kulay puti ang bahay na ito sa Antipolo. Bagamat gawa sa konkreto, hindi mainit sa loob at maliwanag tingnan. Bukod sa liwanag, pinapapasok ng jalousie at wind scoop ang hangin sa loob ng bahay. And then ito, para hindi masayang yung heat na yon, ang ginagamit namin, binubuksan ko yung likod. Palutro mo lang. Tapos pag nabuksan na yung likod, naglalagay ako ng isang maliit na cubicle. Dito kami naghahang ngayon ng mga damit, rubber shoes, etc. Dati, saradong bahay at laging naka-aircon ng pamilya Quezon dahil sa init ng panahon. Subalit, nagtataka sila at hindi pa rin mawala-wala ang sipon ng mga anak. Pero
nang magpagawa ng bahay na luntian na wala ang sakit ng anak. As you can see, malalaki yung window so that air can flow in and out. Yeah. Bukod sa tipid sa enerhiya, kakaiba rin ang muebles ng luntiang bahay na ito. Poso na ginawang fountain at kung ano-ano pa. Kaya mas masaya at mas malusog ang buong pamilya. We really love it here, even the children. Pagiging maparaan at malikhain ang solusyon para makatulong sa pagligtas ng luntiang kalikasan at ng nag-iisa nating mundo. At kaya itong umpisahan now na ng iyong sarili, sa ilalim ng iyong bubong, sa sarili mong luntiang tahanan. Now na! Mga bata, bakasyon na! Sarap mag-swimming! Now na! Sa resort na ito sa Barangay San Nicolas, Bulacan, aakalain mong nasa dagat ka. Ang dalawang higanting swimming pool kasi parehong may mga alon o waves. Nabubuo ito sa pamamagitan ng higanting blower na ito. Yung blower sa loob, yun ang nag-iipon ng hangin sa loob ng tangke namin. Then, pinapress nung silindro para lumabas yung wave. Mayroon din ditong raging river o swimming pool na parang ilog na umaagos. 150 meters, tatangin ka ng alon papunta rito. Kaya hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Cagayan de Oro o saan man. Dito pa lang may experience nyo na. Kung sawa ng maligo at magpakabasa sa tubig, pasok na mga chikiting sa higanting bola o aqua ball. At ito ang pinakamalaking aqua ball sa Pilipinas. May sukat na 2 metro. Pwede ring sumakay ng kabayo o kaya'y kalesa. May fish pond din ang resort para sa mga gustong mangisda. At kung pagod na sa maghapong paliligo at paglilibang, pwede rin kayong magpaspa. Para sa mga bata, ang bakasyon ay panahon ng paglilibang at pagkakataon din para ang buong pamilya ay mapalapit pa sa isa't isa.